Naniniwala ba kayo na sa pamamagitan ng konsentrasyon at isip ay kayang pagalawin ng tao ang isang bagay? Kaya bang basahin ang laman ng utak ng isang tao? Isang pambihirang kakayahan o isang uri ng magic? Ako po si Paolo Medjones. Ngayong gabi walang kukurap dahil magsisimula na ang Demolition Job. Ayon sa isang pop culture specialist, ang mentalism ay isang malawak na terminong tumutukoy sa mga di pangkaraniwang nagagawa ng isip. Lahat ng mga activities na kinakailangan ang paggamit ng pag-iisip para kontrolin ang physical reality, ayan ang tinatawag na mentalism. Pinaniniwalaan nagsimula ang mentalism kay Giuseppe Pinelli, isang Italianong nagtatanghal noong 1780. Tinawag niyang Second Sight Act ang kanyang palabas kung saan pinipiringan niya ang kanyang asawa at papahulaan ang bagay na hawak niya. Kahit nakatakip ang mata, nagagawa lang ginang na masabi kung anong bagay ang pinahuhulaan. Taong 1949 naman nang sumikat ang Australianong mag-asawang Piddington nang ipamalas nilang abilidad na mabasa ang isip ng isa't isa, gaano man kalayo ang pagitan nila. Bukod sa mind reading, iniuugnay rin sa mentalism ang telekinesis o pagpapagalaw ng bagay sa pamamagitan ng isip. Yung kultura natin ay madaling mapagpaniwala sa mga bagay na hindi kailangan ng siyensya. May kinalaman ito sa ating relihiyon. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng utak ng isang tao? Pili ka ng kahit anong card. Pakita mo sa camera. O ilagay mo lang siya rito. Okay, so paki-shuffle mo siya. Wave lang natin siyang ganyan and then ano yung napili mong card? Five of spades. Five of spades. Magaling kasi nakuha niya bigla yung card. Hindi ko nakita. So meron tayo dito barya. Ang gagawin natin dito sa barya is gagawin lang natin siyang invisible. 1, 2, 3, kuhanin ko isa. Itapon natin siya sa ere, nawawala. So yung isa, pwede siyang lumitaw dito sa sleeve mo. Ayan o. Magaling yung magic. Hindi mo halata yung illusion na ginagawa. Meron po ba kayong barya dyan? Itong piso, ang gagawin ko rito sa pamamagitan ng pag-iisip, papainitin ko siya. Kung gagawin natin, lalagay lang natin siya dito sa plastic. Hihipuin lang natin siyang pag ganon. Ilayan niyo po. Ilayan niyo yung piso. Magaling siya. Para bigyan linaw ang kababalaghang tumatambad sa ating mga mata, isang kakaibang magic show ang aming inihanda. Makakasama natin ang magician at self-proclaimed mentalist na si Jules Mabang. Isa rin siyang Demolition Job Facebook page follower na nagpresentang magpakita ng kanyang talento. Ilan raw sa kaya niyang gawin ay ang magpasabog ng bumbilya na ginagamit ang isip. At magbaluktot at pumutol ng kutsara sa pamamagitan ng pagtitig dito. Hulaan ko kung ano yung napili mong cards dito sa 52 cards na ito. May kakayahan din siyang basahin ang barahang nasa kamay ng iba. So, say stop anytime you want. Stop. Okay, right there. So, yan yung napili mong card. Dahil itinuturing na sikretong malupit ang gawain ito, nag-imbita kami ng ekspertong tutulong sa ating isiwalat ang sikreto sa likod ng mentalism. Bawal na bawal raw para sa mga tulad niya na ibunyag ang misteryo sa likod ng mentalism. Kaya naman itinago na lang namin siya sa pangalang Cobra. Simulan na natin ang eksperimento. Unang pagpapasabog ng bumbilya sa pamamagitan daw ng pagtitig at matinding konsentrasyon. Mentalismo nga ba ang nakabasag sa bumbilya? Ang sagot sa pagbabalik ng Demolition Job. Marahil minsan na tayong namangha at nagtaka kung totoo nga bang ating nakikita. Napapasag na bagay na hindi hinahawakan. Impormasyong nakukuha na hindi ka nagsasalita. Kakaibang kapangyarihan nga ba o panlilin lang na maaring matutunan? Sa pamamagitan daw ng pagtitig, nabasag ang bumbilya. Sa isang iglap, nagpira-piraso ito.
Sa bilis ng pangyayari, aakalain na isang pambihirang kakayahan ang nagawa ni Cobra. Ikakagulat sana namin. Kaso nandaraya lang pala ang harapang anggulo ng kamera. Panorin ang kuha ng kamera na nasa gilid ni Cobra. Sa likuran ng bumbilya, sa malapitang kuha, kita ang tunay na dahilan ng pagsabog. Isang spring na kinakalabit para tumatama sa bumbilya. Hindi pala talim ng isip, kundi talas ng panusok ang bumasag sa bumbilya. Isang mahusay na magic trick. Isa pang kagila-gilalas na panoorin ay ang kubyertos na nababali raw ng kapangyarihan ng isip. Itong sumunod na sumailalim sa aming eksperimento. Una, pinakita pa niyang buo at matigas ang kutsara. Hanggang sa unti-unti na itong nabali nang hindi niya ginagamitan ng puwersa. Hanggang sa naputol na ng tuluyan. Okay, Cobra, nakita natin kung paano mo pinatunayan na solid yung spoon. Pero, pwede mo ba ipakita sa atin kung paano mo ginagawa talaga yung trick? So, meron tayong mga ordinaryong mga spoon. So, hinahampas-hampas, pinapakita na hindi siya pwede i-bend, solid. Pero, dapat maalala na merong isang spoon na may lamat na. Aha! Ayun pala ang sikreto. Sa malayuan, di halatang may biyak at malapit na talaga maputol ang kutsara. Pero sa malapitan, huli ng aming kamera ang lahat. So, gamit-gamit yung daliri, dahan-dahang hahatakin. So, part ng illusion, siyempre, yung nagbe-bend at kunyari ginagamit yung utak para unti-unti mabali at tuluyang maputol yung kutsara. Pero ang ginagamit mo talaga ay yung lakas ng daliri dahil may lamat na siya. Ang galing mong umarte, Cobra! Masubukan nga kung kaya ko rin ang arte ni Cobra. Ni hindi ko nga ginamitan ng concentration. Konting daya lang, bali na ang kutsara. Pwede rin naman baluktutin lang ang kutsara. Itong madalas ginagawa ng mga mentalist na napapanood natin sa telebisyon. Nang titigan na ni Cobra ang kutsara, dahan-dahang bumabaluktot ang hawakan nito. Kamangha-mangha, hindi ba? Pero nang silipin namin ang anggulong hindi nakikita ng manonood, huli ang trick. Nakatago sa kanyang palad ang baluktot na palang kutsara. Nagdikit lang siya ng putol na hawakan sa ulo ng kutsara para pamukhain, diretso pa ito. At kapag kunwaring nabuluktot ng kutsara, mabilis niyang itatago at itatapon ang nakapatong na putol na hawakan. Sa unang tingin, hindi halata dahil sa bilis ng kamay ni Cobra. Pero sa slow motion, kita ang diskarte na hindi utak, kundi galing ng kamay ang nakakapagpagalaw ng mga bagay. Bukod sa telekinesis o pagpapagalaw ng mga bagay, hinamon din namin ang paniniwalang kayang basahin ang nasa isip ng ibang tao. So, huhulaan niya kung ano yung card na yan. Babasahin niya yung utak mo daw. So, isipin mo lang yung card. Okay. Tignan natin kung nagmamatch. Jack of Spades. Jack of Spades. Paano nalaman ni Cobra ang card na pinili ng psychologist na si Dr. Deliosa sa magbabalik ng Demolition Job? Ang pagbabasa na nasa isip ng ibang tao ay isang kakayahang saklaw daw ng sining ng mentalismo. Isang palaisip ang magpahanggang ngayon, hinahanapan ng kasagutan. Jack of Diamonds. Paano sa akin? Pinaniniwala ang di pangkaraniwang abilidad ng ilan. Galing! Para linawin kung tunay nga ba ang mind reading, inibita namin ang psychologist na si Dr. Randy Deliosa. So, Doc, tatawagin ko si Cobra, tapos meron siyang gagawin trick sa harap natin. Panurin natin siya close-up, tapos tingnan mo kung mabubuko mo siya. Okay. Okay? Makalusot naman kaya kay Doc ang panlilin lang na gagawin ni Cobra. Shuffle daw, shuffle. Okay. Okay. Simpleng pag-shuffle ang ginawa ni Doc. Okay? Napakita na ordinary cards.
Okay. Stop. Aha. Pakita natin. Oh, yun nga. Tago. So, huhulaan niya kung ano yung card na yan. So, isipin mo lang yung card. Okay. So, inuna niya kung ano yung value at yung suit. Tignan natin kung nagmamatch. Jack of spades. Jack of spades. Yeah. Paano niya ginawa yun? Hindi ko lang masabi, pero sa totoo lang magaling siya. Kasi wala kayo napansin. Wala. Aha, napabilib si Doc. Hindi niya nagawang basahin ang estilong ginawa ni Cobra. All the time, syempre, ina-analyze ko saan kaya, ano kayang gagawin niya, saan magagaling yung paglilinlang. Yun. So, yung part na panlilin lang, hindi niyo nakita. Hindi. So, nalin lang kayo. Right. Hindi ba't nakapagtataka na si 52 bilang ng baraha ay nahulaan ni Cobra ang kaisa-isang napili ni Doc? Yung pagbabasa ng utak. Posible ba talaga yun? These are what we call mental tricks. Merong mga processes rin yun. Okay? Like for example, a cold reading na tinatawag natin. Ito yung pagbibigay ng something vague. Tinitignan na lang natin yung mga mannerisms nila, yung body language. By the body language, nakikita ng magician na baka tama yung sinasabi nila o mali. Hindi raw ito kapasidad na basahin ang pag-iisip, kundi kakayahang lituhin at paglaruan ang isang tao. Meron bang science behind that o may pambihirang kakayahan talaga yung tao? Well, it's a science dahil kailangan marunong silang mag-deceive ng tao. Aha. Yeah. So gumagamit sila ng deceptive skills. Nandun rin yung suggestion. Yeah. And of course, yung mga technical stuff like mga gadgets para linlangin ang tao. Para mas maintindihan ang trick ng mind reading, isang beses pa namin itong ginawa. Bago pa tuluyang maniwala, ilantadan natin ang sikretong itinatago ng mga baraha. Inilatag niya para ipakita na ordinary deck of cards siya. Iba-iba yung mga numero, iba-iba yung mga suit. Pero, merong preparasyon. Kailangan maalala ang 6 of diamonds. Ang barahang nasa kaliwang dulo ng nilatag na cards ang dapat tandaan dahil ito ang mapupunta sa ibabaw kapag pinagsama-sama na ang cards. Doc, dito yung panlilin lang eh. Matapos pagsamahin ng mga baraha, hinati na ito sa dalawa at nilagay sa ilalim ang nasa ibabaw. Dapat sana'y mapupunta at mawawala na sa gitna ang barahang nasa ibabaw, ang 6 of diamonds. Meron siyang kinakalso. Di ba? So, mayroon tinatawag na card break. Gamit ang isa sa mga daliri, di niya pinaghalo ang cards. Sa unang tingin mukhang magkakasamang lahat ng baraha, pero may palatandaan pala. Tapos pupunta doon sa participant o sa volunteer. Tapos sasabihin, stop. Stop. Okay? So, saan man tumigil, kukunin lang niya, pero ang hatak ay mula doon sa card break. Okay. Tapos ang i-reveal yung card sa ibabaw, which is 6 of diamonds na naalala mo na. Papakita sa audience, kukunin mo yung papel, tapos titingnan yung participant. Kunyari, binabasa ang utak. Lumalabas sa ating eksperimento na hindi totoong mentalism na karaniwang napapanood sa telebisyon at ibang pagtatanghal. Pero ayon kay Dr. Deliosa, may ilang tao sa mundo na may tunay na kakayahang magbasa ng isip ng iba at makapagpagalaw ng bagay gamit ang isip. At marahil, wala pang nakakakilala sa kanila. Yung mga taong lumalabas sa stage, as mentalists, for sure, they're not real. They don't have real psychic powers. Dahil yung mga may totoong psychic powers, hindi naman ginagamit for show. Usually, ginagamit nila for healing purposes or para ma-enhance yung spirituality nila. Hindi pwedeng gamitin for financial reasons, to gain money. Ang paggamit lang ng psychic powers nila is for the glory of God. So that's through healing or para mapalapit ang tao sa Panginoon. May mga bagay sa mundo na akala natin ay pambihira o di kaya imposible. Ang hindi natin alam ay pinaglalaro lang tayo ng ating imahinasyon at dinaraya ng ating mga mata. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Paolo Bejones at ito ang Demolition Job.